ratang ng isang narcissist or ng isang narcissistic husband, narcissistic wife, narcissistic boyfriend, narcissistic girlfriend, live-in partner, etc., etc., mga exes. Yan ang ating content for today. I-analyze natin yung smart ways kung paano yung gagawin nyo. Sit back and relax. Okay. Una, rise above. Kapag ikaw ay nakusahan, halimbawa sinabi na wala kang kwentang tao, wala kang kwentang negosyante, wala kang kwentang teacher, wala kang kwentang pulis, wala kang kwentang ganito, wala kang kwentang ganyan. So, sa madaling salita, minamaliit ka. No? Belittling. No? Kung ano man ang tawag niyo doon. So, pag ganyan, huwag kayong papaapekto. Kasi hindi yan totoo. False accusations yan. So, ang healthy way or smart way na gagawin nyo ay rise above. Mas galingan ninyo doon sa inyong ginagawa. Halimbawa, sinabi niya na pulis patola ka, o edi patunayan mo sa sarili mo na hindi ka pulis patola, isa kang marangal at tapat na pulis. Kung teacher ka, sinabihan ka na ikaw naman ay teacher na walang natututunan ng mga estudyante, hanggang dyan ka na lang, wala kang mararating. So patunayan nyo, mag-masters kayo, diba? O kaya i-achieve nyo na maging principal o kung ano man ang hierarchy na gusto ninyong ma-achieve, diba? Bilang isang guro. Nakukuha nyo yung point ko. So huwag kayong magpapaapekto. You need to rise above the accusations because you know that this is false accusations. Okay, let's go now to number 2. Number 2, malupit to. Do not engage. I repeat, do not engage. Do not engage. So, ano ibig sabihin nito? Ang mga narcissist, kung ex nyo man yan o kasalukuyan yung karelasyon, ay mahilig mag-trigger. So, ang gagawin yan is gagalitin ka, sasabihan ka ng mga kung ano-ano, mga paratang, para ikay magalit. At pag galit ka na, syempre sumisigaw ka, tapos dinidepensa mo yung sarili mo, ipinaliliwanag mo yung sarili mo. Yun ang nagbibigay ng satisfaction sa mga narcissist kasi feeling nila kontrolado niya ang emosyon mo. You are begging for him or her na makinig siya sa iyong mga pagpapaliwanag. So, kontrolado ka niya, hawak ka niya sa liig. Gustong-gusto niya yon. Ligayang-ligaya siya doon. And you know, ito malupit, dadami pa yun. Yung mga conflicts na yon, yung mga pinag-uusapan nyo, aanak yun, dadami pa yun. Maghuhukay pa yan ng mga kung ano-anong ibabato sa'yo na accusations at kung ano-anong mga related topics doon sa sinasabi mo. So what will happen then ay yung iyong mga sinasabi ay gagamitin niya laban sa iyo. So what will happen? Lalong lalala yan. It's war. So what will you do to outsmart sila is do not engage. Okay? I repeat, do not engage. Huwag kang papatol. Wag. Okay, let's go now to number 3. Live your better life. Kung sinabi niya na wala kang kwentang tao, wala kang mararating, ikaw ay miserable, patunayan mo na hindi yun totoo, 'di ba? Sa pamamagitan ng pamumuhay ng maayos, masagana, tahimik, no? At merong kahulugan ang pamumuhay mo. You know, it's may kasabihan nga na success, is the best revenge. Pero dito sa point ko, live your better life, and that is already a revenge dun sa mga gumagawa ng masama sa'yo o nag-a-accuse sa'yo ng hindi totoo, diba? Maganda ba yan? I mean, does it make sense? Diba?
Okay, let's go now to number 4. Do not escape. Okay? Do not escape. I repeat, do not escape. Huwag kang tatakas. Bakit? Pag tumakas ka sa sitwasyon, halimbawa, asawa mo siya, feeling niya tumatakas ka, feeling niya nagtatago ka, wag, harapin mo siya. Pero limited lang yung iyong sasabihin or yung iyong gagawin. More on legalities, more on yung kailangan ng situation, no? So, wag kang magi-engage. Sabi ko nga kanina, wag kang magi-engage, but kailangan mo siyang kausapin ng firm. Kailangan firm, no? Harapin mo siya, huwag kang tatakas. Kasi alam nyo, pagka ikaw ay tumakas, halimbawa nagtatago ka, nakita ka niya nagtatago, tumatakas, nawawala, no? Feeling niya, may kasalanan ka eh. Feeling niya ikaw yung talagang, ano eh, may, ano nito, may gawa nito. At iisipin niya, na takot ka sa kanya. At lalo kanyang hahabulin, lalo kanyang hahanapin, lalo kanyang aatakihin. Ano, lumabas ka diyan. Mga ganon. O kaya hanapin ka sa mga kapamilya mo, kaibigan mo. Yang si ganto o nagtatago sa akin kasi alam nyo, ganito yung ginawa niya, di ba? So harapin nyo. Harapin nyo siya, and then kapag kita nyo na pwede nyo nang hindi siya kausapin, tapos na, nasabi nyo na yung dapat nyo sabihin, nasolusyonan nyo na yung mga bagay-bagay tungkol sa mga anak nyo, tungkol sa pamilya nyo, etc. etc. You know what I mean? Yun, okay na yun. Basta ang akin lang dito is, wag kayong magpapabitag or magpapahuli, no? Kasi ang gagawin niyan, no, hahanapin kayo, susundan kayo, guguluhin kayo. Kaya kailangan harapin niyo siya. Huwag kayong papatol dun sa gulo na gusto niyang mangyari. Sabi ko nga sa inyo, do not engage. Okay? And also here, do not escape. Kasi pag nag-escape ka, ulitin ko, lalo siyang ginaganahan. Lalo siyang masasatisfied. No, mapapatunayan niya sa sarili niya na, nagtatago. Di ba? Sabi ko na eh, ito may problema eh. Di ba? Ganun yun. Okay, let's go now to number 5. Handle it with care. So yung mga accusations sa'yo, yung mga kung ano-anong sinasabi sa'yo, ginaganong ka, ganyan ka. Huwag kayong papatol. Huwag sasabog ang emosyon nyo, huwag kayong sisigaw. Sinabi ko na sa inyo, kailangan do not engage. Handle it with care. Kailangan kung masama siya, huwag kayong magiging masama. Ito yung nangyayari sa mga followers ko na gusto nilang gumante, gusto nilang magwala, gusto nilang sakalin, gusto nilang saksakin. Huwag ganon. Kasi nagiging masama kayo eh. Yan ang ayaw na ayaw kong mangyari. Ayaw kong maging masama kayo. Gusto ko maging mabait pa rin kayo, maging maayos pa rin kayong tao. Kaya sabi ko sa inyo, number 5, handle it with care. Kailangan malumanay ka pa rin. You need to control your emotions. Alam nyo, maganda sa emotional intelligence, yung talino ng inyong damdamin, na pag-aaralan yan. Hindi kagaya ng IQ na ang IQ natin, yun na yun. Diba? Ito, maganda sa emotional quotient or emotional intelligence o yung how to handle your emotions with care. Napag-aaralan yan. Ibig sabihin, tumataas ang intelligence ng emotion mo. Diba? Galing. Galing. Okay. Next. Watch the downfall. Yan ang maganda. Okay? Ang mga narcissist, pagka yan ay inaplayan mo ng aking mga ways na itong itinuro sa inyo, magka-crumble yan. Mawawasak yan. Madudurog yan dahan-dahan. Makikita mo nagiging miserable yung buhay nila. And hindi mo naman ito ipinapanalangin dahil masama yun. Ang sinasabi ko sa inyo is this will be a natural process ng gagawin mo. So, eto na. Bumili ka na ng popcorn. Bumili ka na ng ticket, bumili ka na ng popcorn, and then pumili ka na ng magandang pwesto sa balcony, and then panoorin mo siya na parang sine. Panoorin mo kung paano siya bumabagsak. Okay? Kasalanan niya yun. Okay, hindi mo yung kasalanan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Sabi ko nga sa inyo, handle it with care. Yung sarili nyo, hindi nyo kailangan sisihin, hindi nyo kailangan maging masama, etc. etc. Okay. Last but not the least, number 7. 7. Don't cry publicly. Ito malupit.
Marami sa inyo ang umiiyak, ipinakikita nyo sa mga narcissist na umiiyak kayo, wag kayong iiyak. Wag, it's a big no. Kasi pag umiyak kayo, doon sila lumiligaya, doon sila nasasatisfied, doon sila ginaganahan. So, ibig sabihin, pagka umiiyak ka, pinifeed mo yung kanilang satisfaction. So, lalo silang mamanipulate sa'yo, feeling nila successful sila sa ginagawa niya sa'yo. So, wag. Lalo na yung nagpo-post sa TikTok ng umiiyak, nagpo-post sa social media ng umiiyak, wag yung gagawin yan kasi lalo lang lumiligaya, lalo lang nasasatisfied yung mga narcissist. Wag nyong gagawin yon. Kung gusto nyong umiyak because crying is therapeutic, no? Nakakapag-unload ka ng iyong mga bad emotions. Okay yan, therapeutic yan, but inside your room, sa loob ng kwarto, yung walang nakakakita, o kaya umiyak ka sa shoulder ng kaibigan mo, wag lang opposite sex, kasi mahirap yon. Baka kung saan kayo makarating, no? So, yon ang sinasabi ko sa inyo. Okay, medyo matagal na yung vlog, 11 minutes na, napasarap na tayo, okay? So, yan ang inyong smart ways on how to deal with false accusations ng mga narcissistic partner. This is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.